Sa wakas, lumitaw din ang mabagsik na bituin na iyon. Kuya, si Shen Shen marahil ang General Shen. Anong General? Sino pa ba ang tumatawag sa kanya na General ngayon? Hindi mo ba narinig? Nasa ibaba na ang seremonya ng paghirang sa banal na anak. Chu Xuanming, ang Prinsip Chu. Ang banal na anak na nagbantay sa bilangguan sa loob ng 1,000 taon. At siya, isang matandang buto na 300 ng taon na sa ilalim ng bilangguan. Ano pa ang silbi niya kung bumalik pa siya? Pero, hindi ba siya ang nagbantay sa bilangguan sa loob ng 1,000 taon? Paano ang kanyang mga nagawa? Hosh, hinaan mo ang boses mo. Hindi ikaw ang may karapatang magtanong sa ganitong usapin. Bantayan mo ang bunganga mo. Ngayong araw ang seremonya ni Ginoong Shen. May utos ang emperador ng langit. Ang mga walang saysay na tao ay hindi pinapapasok sa loob. Mangyari pong maghintay muna kayo sa silangang bulwagan. Ay, Ginoong Shen, may utos ang emperador ng langit. Ang pangunahing gantimpala sa pagbabantay sa bilangguan sa loob ng 1,000 taon ay iginawad kay Chu Xuanming. Si Chu Xuanming, sa loob ng 1,000 taon, ay nasa panig ng likuran. Ang pangkalahatang koordinasyon at pamamahala. Ang pangunahing merito ay kanya. Kaya't siya ay espesyal na hinirang bilang banal na anak ng pagbabantay sa bilangguan. At iniluluklok sa ikatlong upuan sa Korte ng Langit. Tinatamasa ang dangal ng tagapagmana ng korona. Would you? Bumalik ka na. Nagtiis ka ng husto, pagbabantay sa bilangguan ng 1,000 taon. Ang Korte ng Langit ay nasa puso mo. Ngunit nitong mga nakaraang taon, si Xuanming ang nagako ng koordinasyon sa labas. Hindi iyon naging madali. Ang pangunahing gantimpala ay mapupunta rin sa kanya, gaya ng inaasahan ng lahat. Maiintindihan mo naman, di ba? Nauunawaan ko. Alainan. Ah, Shen Wuju, ikaw. Kuya, bakit kailangan pang umabot sa ganito? Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Ang posisyon ng banal na anak ay wala namang saysay. Hindi ko kailanman iningatan ang mga bagay na iyan. Kung sa tingin mo ay naaapi ka, ako na mismo ang hihiling sa emperador ng langit na magbitiw. Si Shen Wuju ay kusa ng pumuputol ng ugnayan. Mula ngayon, wala nang ugnayan ang korte ng langit at ako, at hindi na ako babalik kailanman. Ha! Shen Wuju, naiintindihan mo na ba ngayon? Pag-alis mo sa korte ng langit, ikaw na isang taong halos patay na. Alam mo nang lubos ang kahihinatnan. Ang talisman ng pagbabantay sa bilangguan at ang susi ng mundo ng demonyo, pati ang personal na Jade Token ng pangunahing pugad. Ibalik mo ang lahat. Mula ngayon, ang bilangguan ng 1,000 demonyo ay kayo na ang bahala.
Kuya, talagang aalis ka. Kailangan ka pa rin ng 2,000 kuweba ng demonyo. Kailangan ka pa ng mga kapatid mong naglakbay sa loob ng 1,000 taon. Chuk Xuanming. Hindi mo ba nakuha na ang posisyon ng banal na anak? Ang bilangguan ng 1,000 demonyo ay ipinaubaya sa iyo. Kaya kampante ng kampante ang korte ng langit. Panginoon, kung ano ang nais mong sabihin, sabihin mo na. May ilang bagay na kinimkim ko sa loob ng 500 taon. Noong araw na nagkapunit ang bangin ng maitim na ebays, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Panginoon, magsasalita ako ng malinaw. May dapat magsabi nito para sa mga kapatid. 500 taon na ang nakalipas. Ang ikatlong pangalawang bitak sa bilangguan ng 1,000 demonyo ay biglang lumala. Noon, kakaiba ang lagay ng langit at lupa, at 7 ulit ang bigat ng mabagsik na aura kaysa karaniwan. Naalala ng inyong lingkod na noong iniikot ng Panginoon ang bilangguan. Ako ang unang nakapansin ng anomalya, at agad kong iniutos na maghanda ang buong kampo. 1,200 tagapagbantay ng bilangguan. 1,200 tauhan ng Panginoong punong anak. Noon, hindi pa nagkakawatak-watak ang hukbo ni tagapagbantay ng hukay. Marami pa pala sila. Nagpalabas ang Panginoong punong anak ng 17 utos ng paghingi ng tulong. 17 utos ng paghingi ng tulong. Bawat isa ay parang batong lumubog sa dagat. Walang tugon. Ni isa wala. Ikapitong araw. Ang ikapitong araw. Ipinadala ng Panginoong punong anak ang huling utos ng paghingi ng tulong. Noon ay nasa tabi mismo ako ng Panginoong punong anak. Nakita ko mismo ang tugon. Isang pangungusap lang ang sagot. Ay! Ngayong araw, ang kasal ni Prinsip Chuk Xuanming ay ginaganap. Mahigpit ang kautusan ng Panginoon ng hukbo. Bawal magambala. Ngayong araw, ang kasal ni Prinsip Chuk Xuanming ay ginaganap. Mahigpit ang kautusan ng Panginoon ng hukbo. Bawal magambala. Nang makita ng Panginoong punong anak ang mga salitang iyon, nasa tabi lang ako noon. Sa buhay na ito, nakapatay na ako ng mga halimaw. Nakaengkwentro na ako ng mga bangkay. Naranasan ko na ang lahat ng klase ng bangungot. Pero sa tingin ng Panginoong punong anak sa mga salitang iyon, hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Hindi nagsalita ang Panginoong punong anak. Hindi nagalit. Hindi nagwawasak ng kung ano. Walang ginawa. Tinitigan lang niya ang mga salitang iyon ng matagal. Pagkatapos ay tumalikod at pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng agos ng demonyo. Gusto kong sumunod. Pero hinarang ako ng agos ng demonyo. 1,200 kapatid ang nakatingin sa Panginoong punong anak na mag-isa ang sumugod. Wala kaming nagawa, kaya tumayo lang ako sa labas at nagbilang ng hininga. 2, 3. Nang umabot ako sa 103 hininga, biglang sumabog ang isang liwanag mula sa pinakamalalim na bahagi ng agos ng demonyo. Hindi iyon liwanag ng langit kundi liwanag ng dugo. 1,200. Niwala pang 600 nakabalik ng buhay. At ang mga merito sa labang iyon. Matapos ang labanan, muling inayos ng korte ng langit ang talaan ng mga nagawa. Sa panig ng likuran, ang nakalista bilang punong komandante. Si Chuk Xuanming. Si Chuk Xuanming, noong araw na iyon sa kasal, nalasing siya. Ang lahat ng kanyang patotoo na pinangalagaan sa loob ng 500 taon ay isinapubliko niya, ni hindi niya alam kung ano ang hitsura ng pugad ng demonyo. Hihi! Sa 600 kapatid na iyon ng Panginoong punong anak, yung mga namatay, yung mga hindi man lang naisama sa listahan ng mga nasawi sa labanan. Ang sabi ng korte ng langit. Ang mga sugat at kamatayan ng buning labang Shuyuan ay hindi umabot sa pamantayan ng malaking digmaan. Panginoong punong anak, yung mga pangalan ng mga kapatid na iyon. Jukui. Yung mga pangalan ng mga kapatid na iyon. Ilan pa ang naaalala mo? Alam ng bawat isa sa mga tauhan ko.
Panginoon, sa wakas nakabalik ka na. Ang 36 na muog ng kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan sa Siyam na lalawigan. 36 na lihim na lagusan sa Siyam na lungsod. Handang tumanggap ng iyong utos anumang oras. Sa loob ng 1,000 taon, ayon sa ayos na itinakda ng aking Panginoon. Palihim kaming lumawak sa dilim. Samahan ng mga mangangalakal ng Siyam na lalawigan. 70% ng daloy ng espiritong bato sa Siyam na lalawigan ay dumaraan dito. Ang pinakamalawak na network ng impormasyon ng pabilyon ng tadhana sa Siyam na lalawigan. Ang mga sentro nito ay nakakalat sa bawat syudad at tanggulan. Bawat sekta. Ang 3 panig na mga bantay anino ng hukbo ay nakakalat sa iba-ibang dako ng Siyam na lalawigan. Ang lakas ng pinakamalakas sa kanila ay maihahambing sa hukbong bantay ng Korte ng Langit at sa 1/4 ng mga opisyal sibil at militar ng Korte ng Langit. Sa wakas, magagamit na rin sa loob ng 1,000 taon. Ang unang lamat na itinakda ng agos ng demonyo ay naging hindi matatag ang espiritong ukit. 3 ulit na sumabog ang pait at galit na aura. Para gantihan ang emperador ng langit na wala ng katatagan ang espiritual na marka ng lugar. Bakit pa magpapanggap na walang saysay? Naayos na ng disipulo ang pormasyon at agad itong ipinapaayos muli. Sa loob ng 3 araw ay tiyak na maibabalik. May paraan si Ginoong Shengzi. Hindi agad matatapos ang usaping ito. Hindi kailangang mag-alala ang emperador ng langit. Kahit ang espiritual na bato ay hindi umabot sa kalahati ng liwanag, at mas kakaunti pa ang mga opisyal na sibilyan at militar na nais pumiling kay Xiaoyan ng diretsyo. Ituloy ang pagkukumpuni kahit anong kapalit. Opo. Nagising si Chai Disu. Esan. Ang bilang ng mga halimaw ay lampas na lampas sa inaasahan. Hindi bababa sa 3 mataas na ranggong general ng halimaw ang nakasilid sa malalim na bahagi ng minahan. 3 araw. Kung makakauwi siyang buhay pagkalipas ng 3 araw, ituturing ko na iyan na lang ang usapin. Pero malinaw na naghanda siya, buong magdamag niyang binasa ang lahat ng gabay sa maliit na silid-aklatan. Batay sa gabay, ilang grupo ang pwedeng mapasok. Ang pangkat sa unahan ay dudurog sa Sishen Motion. Pangunahing pangkat, 1,000 tao, pipigil sa balakid. Gitnang pangkat, 500 tao. Likurang dulo, 100 tao para sa proteksyon at suporta, handang umurong kung kailangan. 2 nakatatandang gintong dan ang ipadadala sa magkabilang pakpak. Upo si Chuk Xuanming sa gitna bilang sentro ng lugar ni Shen. Sa unang tingin tama naman ang lahat, pero ngayon nasa loob tayo ng bilangguan ng 1,000 demonyo. Wala nang nagpapasakal sa loob. Hindi lumabas ang dumagundong na biktima ng bitag, kundi ang tunay na pangkat na panguna. Tiyan Dao, medyo marupok ang iyong landas. Ha ha ha. Bumalik ka at sabihin mo sa inyong emperador ng langit. Wala na ang taong iyon. Alam na naming lahat. Sagradong hukuman ng mga immortal. Esan.
Paano ito ipaliliwanag sa labas? Sa Emperador ng Langit, sa labas, ipahayag ninyong si Shengzi ay mahinahong humarap at naglatag ng tugon. Naitaboy na ang mga halimaw. Kasalukuyang na-repair ang minahan. Ganito na lang. At huwag nang ipalaganap pa ang usaping ito. Sa kampo ng pagbabantay sa kabila ng bangin, sabihan silang bantayan ang sarili nilang dila. Opo. CJ. Ang paraan ng pag-ayos ay ang pagdagdag ng pampuno sa isip. Kahit paulit-ulit, hindi pa rin maipaliwanag ang koneksyon. Pinag-isang piraso at mapapanatili hanggang sa huli. Ginoong Chu Yunming. Sa salamin ng hanggang dito na lang ba sa gabi ang usapin ng Emperatrice ng mga immortal? Ano ang dahilan? Mga bagay na hindi dapat itanong. Mas mabuting huwag mo nang itanong ulit. Dakilang guro ng taiksuan. Salamat sa inyong malasakit. Nandito lang ang aking palasyo at walang ibang gawain. Kaya tumingin lang ng kaunti. Napakaganda ng interes ng Emperatrice ng mga immortal. Sa gabing pagbasa ng aklat ng pagbabantay sa bangin, tiyak na nag-aalala siya sa panganib at kapahamakan ng bilangguan ng libong demonyo. Kung sana ang lahat sa langit at lupa ay may pusong gaya ng sa Emperatrice ng mga immortal. Saan pa manggagaling ang kaguluhan sa bilangguan ng libong demonyo? Mga kapatid, ngayon lilinawin ko ang lahat. Umalis na ang Panginoon. Ang panibagong iyon. Nakikita na ninyo rin. Ang walang silbing basurang kay isang hinga lang ay napadpad na. Pinakikinggan pa rin kami ng langit ang sabi niya. Naputol ang supply ng pampuno ng 3 ulit. Sa ikalawang lugar, sa loob ng 3 araw ay walang nagbabantay. Walang nag-aayos ng espiritual na marka. Nasira ng mga halimaw ang ugat ng minahan. Alam ba ninyo kung ano na ang nangyari sa 300 kapatid sa minahan? Marami ang nawala. Kapag sinabing nawala, hindi ibig sabihin ay patay na, kundi pati bangkay ay hindi na matagpuan. Matandang Han, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Pupunta ako sa korte ng langit para maghain ng kahilingan. Anong kahilingan? Pumunta sa lungsod ng Luoxing. Pakibalik si Shen Wuju. Sabay na pumunta.
Mahal na prinsipe, mas mabuti pang si Xuanming ang humarap. Si Ginoong Xuanming ang unang lakas ng korte ng langit. Noong panahon ni Shen Wuju ay siya ang maestro, bagaman matagal nang nanlabo ang ugnayan ng guro at alagad. Sa pangalan, may titulong guro at alagad pa rin. Hilingin sa guro na pumunta at kunin ang alagad dahil naprotektahan na ang mukha ng korte ng langit nang hindi pa rin nawawala ang otoridad ng langit at lupa. Guro, ako na ang pupunta. Dapat may taong pupunta. Esan. Nakaraang buhay ni Xuanming. Sinabi ng aming Panginoon, pagkaraang masil ang bundok, wala nang makakakita kanino man. Ako ang kanyang guro. Pagkaraan ng pagputol ng ugnayan, wala nang mga alagad. Wei Changkong. Mabuti ba ang kalagayan niya? Huwag kang gumalaw. Akala niya kung sino siya. Aba, ito na ito. Wala ng korte ng langit. Hanggang kailan kaya niya mapapasan ang katawan ng isang papataying tao? Sa ikalawang pwesto, may ilang pagkukulang sa depensa sa labas ng lambak. Nabura ang buong hukbo ng tagapagtanggol. Esan. Ang pinakakinatatakutang bagay ng lahing iyan ay hindi kung gaano karami ang kanilang pinapatay. Kundi tuwing pakiramdam ko malapit na akong makalusot. Lagi siyang sumusulpot sa pinakadi dapat niyang pagpapakita, sa harap mismo ng kulungan. Naghintay ako ng 1,000 taon. Sa wakas, dumating din ang panahong wala na siya, kaya hindi na ako nagmamadali. Una, tingnan natin kung ano pa ang natitira sa korte ng langit. Ha 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 ha. Mas mahirap harapin ang mga nilalang na ito kaysa sa mga taga-silangang linya. Sayang. Ang bundok na iyon ay inilipat na mismo ng lahi ng tao. Hindi tayo ang dapat sisihin. Hindi na kailangan pang subukan ulit. Tipunin ang mga hukbo. Lusubin ng buong lakas. Gusto mo ba o hindi? Huwag magmadali. Ang usaping may 1,000 taon, hindi ko kayang ako lang ang magpasya. Hayaan muna silang malasap ng kaunti. Wala ako, ano na lang ang lasa niyan.
Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ba talaga ang nangyari? Noon, hindi kailanman nangyari ang ganito. Talagang hindi kailanman. 3 taon na akong nagbabantay sa kampo ng Yuan. Sa loob ng 3 taon, wala ni isang halimaw ang nakalusot sa pormasyon ng pasukan. Talagang hindi kailanman. Noon, si Shen Wuju ang nagbabantay sa bingit. Ngayon, hindi na. Ang pagsupil sa langit. Guro, ako na ang pupunta. Dapat may taong pupunta. Esan. Xuanming. Ang iyong kamay. Ay sinunog at kinagat pabalik ng mga demonyong halimaw. Isang beses mo lang nadikitan. Marahil. Tayo nga ay nagkamali. Karapat dapat silang mamatay.
Namatay sila para sa kalangitan. Nagbuwis ng buhay, ngunit hindi dapat sila ang pinagbintangan. Cheng Jukui. May utos ang emperador ng langit, lahat ng lihim na aklat at banal na kasulatan sa likurang palasyo. Ipasa agad. Ito ang isinulat ng mga kapatid gamit ang kanilang buhay. Hindi kayo karapat-dapat tumanggap nito. Matandang bagay. Mas mabuti pang pag-isipan mo ng mabuti. Heh. Paratang na hindi pagligtas sa taong nasa bingit ng kamatayan. Bantay. Maling bintang na reklamong walang saysay. Narito na ako. May dinala akong isang bagay. Ito ang tunay na nangyari sa madugong labanan sa pasukan ng madilim na bangin 500 taon na ang nakararaan. Mula ng gabing iyon hanggang ngayon, si Jiang Luowei. Bakit kaya? Ang paratang na inakusahan ang mga tagapagtanggol ng bangin na nakakita ng kamatayan, ngunit hindi nagligtas sa kanila sa korte ng langit. Sabihin mo, hindi ako narito para makita siya. Narito ako para singilin ang utang. Hindi dapat nasa mga kamay ko ang liham na ito ng dugo. At hindi rin dapat ito ilibing ng ganito na lang. Pakiabot mo sa kanya. Ihahain ko ito. Sabihin mo sa kanya na humihingi ako ng paumanhin. 500 taon na ang nakararaan, ako sana ang pumigil sa kanya. Ang dinalang digmaan ng aking Panginoon mula sa Tayanghe. Ang digmaan. Hinihiling ko sa korte ng langit na tandaan ang pangalan ng aming nakatatandang kapatid. Patay na sila. Ngunit hindi sila dapat makalimutan. Cheng Jukui. Palihim mo siyang protektahan. May ganyang uri ng tao pala sa lahi ng tao. Tinalo niya ako sa loob ng 1,000 taon. Mas naunawaan ko siya kaysa kanino man. Ang pinakadakilang kakayahan ng taong ito ay hindi lakas. Hindi rin panlilin lang. Kundi hinding-hindi siya. Naglalagay ng lahat ng barahan niya sa harap ng iba. Hindi ninyo naunawaan. Nang nandito pa siya, akala ko siya lang ang nagbabantay sa Van Manguth. Inisip kong kapag namatay siya, kusang mababasag ang tatak. Pagkaalis niya, nalaman kong hindi lang pala isang lugar ang binabantayan niya. Ang kabuhayan ng Korte ng Langit ay siya ang sumalo. Ang impormasyong panloob ng Korte ng Langit ay siya ang nagtaguyod. Isa sa 3 opisyal ng Korte ng Langit ay tauhan niya. Ang mga bitag na palihim niyang inilatag sa loob ng 1,000 taon. Mas marami kaysa sa nakikita ko sa maliwanag na panig. Kapag umalis na sa Korte ng Langit ang ganitong tao. Talaga bang wala na siyang gagawin? Huwag munang magmadaling lusubin ang Korte ng Langit.
Hanapin muna kung nasaan si Shen Wuju. Kapag nakita natin siya, saka lang natin matitiyak kung ano pa ang itinatago niya, kung gaano karami pang bagay ang kanyang inilihim. Ang emperador ng langit ay nasa isang lugar sa silangan ng Juzhou, sa maliit na lungsod na tinatawag na lungsod ng Luoxing. Lungsod ng Luoxing. Ngunit ang impormasyong panloob ng lungsod na iyon, wala akong makuhang anuman. Gaano karami ang naninirahan sa lungsod? Ano ang pagkakakilanlan ng mga mamamayan? Sino ang Panginoon ng lungsod? Gaano karami ang nakahimpil na hukbo? Wala akong makuhang anuman. Maging ang daloy ng mga espiritong ugat sa loob ng lungsod ay hindi masiyasa. Parang may isang taong nagpunas nito mula sa pinagmulan. Kakaiba. Tama nga, hindi lang pala isang bilangguan ang binabantayan niya. Magpatuloy kang tumitig ngunit huwag mo siyang gulatin. Bago ko pa malaman ng lubos kung gaano karami ang itinago niya, huwag mong galawin ang lungsod na iyon. Ay! Ano ito? Ang gintong listahan ng langit. Ayon sa mga sinaunang tala, kapag nayanig ang pundasyon ng lahat ng mundo, ang langit ay kusa ring magtatala ng tunay na pagkakakilanlan upang ayusin ang langit at lupa. Ang pundasyon ng lahat ng mundo. Nayanig. Sino ang nayanig? Kailangan may pupunta doon. Shen Wuju. Pumatay. Hindi ko maaaring hindi. Kailangang mapahiya. Ang lahat ng record na ito ay ebidensya ng langit. Hindi maaaring baguhin. Bundok ng Panggatong, royal na gulay ng Huashan, pinakamarangal sa lungsod ng Huashan. Hindi sapat. Ay, napakaganda at makapangyarihan. Nakalista ang mga pangalan sa hanay ng bantay ng hukbo at ng anino ng kampo. Wow! Nabunyag na ang istruktura ng kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan dahil sa gintong listahan. Eh, gusto mo bang pagpira-pirasuhin namin ang gintong listahan? Kung hindi mapapakinabangan ang mga bagay ng langit, wala ring makakakontrol noon. Sabi ko na, hindi dapat ganoon kalakas ang pagkakapunit noon. Pagkapunit ng utos ng pagwardya sa bilangguan, nabuwag ang balanse ng langit. Mukhang bubunutin ng gintong listahang ito ang buong pagkatao ko hanggang sa pinakaugat. Paano haharapin ito ng aking Panginoon? Inumin muna ang tasa ng tsaan na ito. Opo. Maari po bang mag-imbak ng tubig si Ginoong Shen? Mag-imbak.
Ginoong Shen, ano nga ba ang nakasulat doon sa gintong listahan sa langit? Hindi maganda ang paningin ko, hindi ko mabasa ng malinaw. Mga lumang record ang nakasulat doon. Kanino bang lumang record? Sa maraming tao. Oh, ang tunay na mukha ng kayamanan ng lahat ng mundo. Ang yaman ng grupong Shen sa kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan ay di masukat. Buong bilog na buwan na umaabot sa siyam na langit. Buong bilog na hardin na umaabot sa siyam na langit. Ilog ng kapalaran ng ilog. Muling pagtatayo ng tarangkahan sa timog ng langit. Naglaan ng korte ng 60,000 napakahusay na batong espiritual. 140,000 ang idinagdag para sa kalamnan at pagkain ng hukbong tubig ng ilog ng langit. 40% ay lihim na sinagot ng kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan. 10,000 bagong kasuotan ng purong ginto ni Wanlong, gastos na 30,000. Ang napakahusay na batong espiritual ay sinagot ng kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan. Kalahati ng taunang gantimpala ng korte ay pinunan ng kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan para sa mga butas. Gintong listahan ng langit. 400 na pirasong mababang uri ng batong espiritual. Pansirang palakang alak na lampas na sa takdang panahon. Sa totoo lang, ako lang ang sumuporta sa korte sa loob ng 1,000 taon. Ang matandang lingkod ay nagbibigay galang sa pagbabalik sa inyong bayan. Lahat ay umalis na. Ganito na lang ba ang pag-alis? Umalis na. Ako ang emperador ng langit. Shen Wuju. Gaano kalalim ba ang hukay na binungkal mo sa larong ito? Hindi ikinahihiya ng alagad ang kanyang buhay. Manumpa akong mabuhay at mamatay kasama ng bilangguan ng 1,000 demonyo. Hindi ikinahihiya ng alagad ang kanyang buhay. Manumpa akong mabuhay at mamatay kasama ng bilangguan ng 1,000 demonyo. Ha ha ha! Kayong mga tao, wala na kayong maipaglalaban. Pinalitan lang nila ng inutil na kahalili, pati ang kakayahang magyabang na ipamana na rin pala. Ha ha ha! CJ, buong lakas na paglusob. Pagkalipas ng 7 araw, dumating. Pumasok sa lungsod.
Batong espiritual. Anong klaseng batong espiritual? 2 pirasong mababang uri na batong espiritual ang bayad sa pagpasok sa lungsod. Hindi mo ito mababawi, mas mabuti pang pumasok ka na lang muna at bumawi sa likod. Ginoong Sito, sinabi ng aking Panginoon na papasukin ka. Alam niyang darating ako. Sabi ng aking Panginoon, matagal na siyang naghihintay sa taong ito. Ginoong Sito, maupo ka. Hindi dapat tawaging pinuno ng kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan si Ginoong Shen. 3 araw at 3 gabi ko nang iniisip bago ako dumating. Narito ako para sumuko o para sumapi. May pagkakaiba ba? Ang pagsuko ay pag-amin ng pagkatalo. Ang pagsapi ay pagpili. Ang pagsuko ay ibig sabihing wala na akong ibang mapuntahan. Dumating ako rito upang humingi ng kanlungan. Ang pagsapi ay ibig sabihing malinaw na sa akin ang tunay mong anyo. Nakagawa ako ng palagay na sa tingin ko ay tama. Mas may kinabukasan ang sumunod sa iyo, kaysa ang sumunod sa korte ng langit. Pipiliin ko ang huli. Guro. Noong 1,000 taon na ang nakalipas, minsan mo akong iniligtas mula sa isang bala. Baka hindi mo na iyon matandaan, pero naaalala ko, 300 taon na ang nakalipas, natuklasan mo ang pagkakanulo ng kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan. Pero hindi mo ito ibinunyag, iyan ay maituturing ding pagsuko sa amin. Ay, talagang ang walang maitatago sa iyo, napakatalas mo. Ginoong Shen, Kuya Shen. Bago ako dumating sa korte ng langit, sa mga huling araw may ginawa akong isang bagay. Ano iyon? Sinuri ko ang mga tala ng komunikasyon sa loob ng korte ng langit. May natuklasan akong isang bagay. Sa loob ng korte ng langit may nagsimula ng lihim na makipagsabuatan sa mga halimaw ng bilangguan ng 1,000 demonyo. Sino? Sinubukan nilang makipag-ayos at magtawaran. Ang kondisyon ay ibigay ang 3 himpilan. Kapalit ng pagpigil sa paglusob ng mga halimaw, ang nangunguna ay ang tagapamahala ng seremonya. Walang saysay. Itabi mo na lang ang ulat na iyan. Baka magamit natin balang araw. Walang saysay. Hindi nakakagulat. Ang taong tulad ng tagapamahala ng seremonya ay buong buhay na nagtatanggol sa kaayusan. Kapag gumuho ang kaayusan, wala na siyang halaga. Ang ganitong uri ng tao ang pinakamadaling mapunta sa sukdulan dahil hindi niya alam kung paano mabuhay sa gitna ng kaguluhan. Huwag na nating pakialaman ang linyang ito. Hindi tanga si Chidi. Hindi siya basta magbabago ng plano sa pagsalakay dahil lang sa isang tagapamahala ng seremonya. Ang paghiling at pakikipag-ayos ng tagapamahala ng seremonya ay lalo lamang magpapatibay kay Chidi. Nabulok na ang loob ng korte ng langit. Kaya ang petsa ng paglusob ni Chidi hindi magbabago. Kung gayon tayo, magpatuloy tayong uminom ng tsaa. Hahaha, pati ang sarili nilang mga tao ay nagsisimula ng magbenta ng isa't isa. Mas bulok pa pala ang korte ng langit kaysa sa inakala ko. Hindi magbabago ang petsa ng paglusob. Ang mga bitak sa batong monumento, kapag mas marami pang nadagdag, mas hihina ng isang antas ang tatak ng bilangguan ng 1,000 demonyo. Kapag napuno na ng mga bitak ang buong monumento, iyon ang araw na tuluyang guguho ang bilangguan ng 1,000 demonyo. 1,000 demonyo, gintong demonyo. Kung nandoon siya, hindi sana lalabas ang bitak na ito.
Ipag-utos ninyong si Xuanming mismo ang pumunta sa lungsod ng Luoxing. Sa pagkakataong ito, hindi pakiusap kundi utos. Xuanming, ang mga nauna sa inyo, ang sabi ng Panginoon, natapos na ang 1,000 taong pagbabantay sa bilangguan. Naputol na ang ugnayan ng sanhi at bunga, ang utang ng korte ng langit, ang korte ng langit mismo ang dapat. Hahaha, Xuanming, ang naunang mga henerasyon, paano napinsala ang gulugod mo ng ganito? Isang kagat lang ng halimaw na kumakain ng laman, ayan na agad ang kalagayan mo. Ang aking Panginoon ay nagtiis gamit ang sariling laman at katawan sa loob ng 1,000 taon. 1,000 taon. Ha! Talagang wala na kayong pakialam. May isa pang sinabi ang Panginoon, ipaabot mo sa mga nauna sa akin. Ano iyon? Sabi niya, noong panahon na pumunta ako sa pagbabantay ng bilangguan. Ang guro rin ay nakatayo lang sa tabi at nanonood. Kamahalan. Hindi na ako muling magpapakumbaba para humiling. Isang libong taon na. Ikinalok ako ng taong iyon sa loob ng 1,000 taon. Araw-araw, taon-taon. Bawat sandali. Bilang ko lahat. Wala na siya ngayon. Pagkaraan ng 7 araw. Sagupain natin ang korte ng langit. Nasa lungsod pa ba ang taong iyon? Si Shen Wuju ba ay nasa lungsod ng Luoxing pa rin? Hindi siya umaalis doon kailanman. Wala ring mga bantay mula sa kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan. Walang kahit anong palatandaan ng malakihang paggalaw. Nagmamadali siyang pigilan bago pa natin lusubin ang korte ng langit. Huwag ninyong guluhin siya. 1,000 taon na ang nakaraan nang pumunta ako sa bilangguan. Hindi iyon para sa korte ng langit. Ginawa ko iyon para sa mga kapatid na kasama kong nagbantay sa bangin. Namatay sila. Pero kahit pangalan, hindi man lang ibinigay sa kanila ng korte ng langit. Ako ang nagbantay para sa kanila ng 1,000 taon. Sapat na iyon, ngunit ang bilangguan ng 1,000 demonyo ay hindi maaaring bumagsak dahil lang sa korte ng langit. Ginagawa ito para sa mga inosenteng tao sa buong mundo. Hindi dapat sila ang magsilbing sakripisyo para sa pagkabulag ng korte ng langit. 7 araw. Pagkaraan ng 7 araw, wala na ang korte ng langit. Ang susunod na talaan, ang mga nagawa sa loob ng 1,000 taon, ang tunay na may-ari. Hindi. Pakiusap, huwag. Ang pasya. Si Shen Wuju at ang unang pangkat ng 300 tauhan sa pagbabantay sa bangin. Si Chuk Xuanming ang tunay na walang ambag. Ha. Sa ikatlong labanan, si Chuk Xuanming ang namahala sa paghahati ng mga hukbo at ang 37 engkwentro sa depensa at paglusob. Hindi malalaman ng aking kapatid sa bilangguan ang mga nangyayari sa labas. Ang kredito ay nakatala sa akin. Langit at lupa ang saksi. Nasa loob niya iyon, kahit may mga puna.
Hindi niya maipaglalaban pa iyon. Ha ha ha. Ha. Hindi ganoon iyon. Ang pagmamando ko sa likuran ay isa ring ambag. Totoong naglabas ako ng mga suplay. Hindi ganoon iyon. Hindi. May ambag din ako. Ang pagmamando ko sa likuran ay ambag din. Ako ang naglabas ng mga supply. Ako talaga ang naglabas. Hindi ninyo maaaring gawin ito. Ako ang santo anak. Ako ang santo anak na kinilala ng korte ng langit. Mga tao. Ikulong muna si Chuk Xuanming sa kulungan sa langit at hintayin ang pagdinig. Hindi ninyo maaaring gawin sa akin ito. Iyan ang kredito na dapat sa akin. Kayo ang nagbigay sa akin ng kredito. Isang libong taon. Sa ilalim ng silyang inuupuan ko noon. Siya ang sumasalo. Napakataas ng hinihingi ng Panginoon. Kahit ukitan pa ng butong balangkas, dapat gayahin ko ng eksakto. Hindi dapat sobrang bilis ang pagsasanay sa teknik na ito. Kapag masyadong mabilis, maghihinala sila. Hindi rin dapat masyadong mabagal. Hindi ito magagawa ni Base. Dapat sakto lang. Para isipin niyang henyo siya. Pero hindi naman hanggang sa puntong hindi nakapani-paniwala. Ano, may sweldo ba? Sabi ko nga, kung may sweldo, ituloy lang. Ang pinili ng dao ng langit, hindi ko na kailangang alagaan. May iba pa ba? Hintayin niyang lumaki ng kusa. Wala na, kahit ang repolyo nalalanta. Sige na, huwag ka nang magpanggap. Sweldo. Tigil na ang eksena, paalam. Ikaw. Peke ka. Kung tutuusin, hindi pa nga matatawag na peke. Totoo ngang isa akong bahagi ng banal na pinagmulan ni Shen Wuju. Ngunit ang alamat ng matandang Panginoong ito ay likha lamang. Hindi naman ako ganoon katanda. Noong 1,000 taon na ang nakaraan, 20 pa lang ako nang lumitaw. Ang nalalabing kaluluwa ng isang sinaunang dakilang nilalang ay masyadong pa-edgy. Hindi iyon ang aking estilo. Peke ang lahat ng nasa akin. Hindi naman lahat peke. Ang pagsisikap mo ay tunay. Ako ang lumikha ng teknik. Ako ang nagtanim ng mga espiritong gamot. Ako ang nag-ayos ng mga mahahalagang tao. Ngunit kahit gaano pa kagaling ang teknik, kung hindi ka magsasanay, wala ring silbi. Kahit gaano pa kagaling ang espiritong gamot, kung hindi ka magsasanay, sayang lang. Kahit gaano pa kabagsik ang isang mahalagang tao, kung hindi ka lalaban ng buong buhay, walang mangyayari. Walang makapagsasalba sa iyo. Ako lang ang may pananagutan sa pag-aayos ng entablado. Paano mo gagampanan iyon ay nasa iyo na. Sa nakalipas na kalahating taon, araw-araw kang bumabangon ng 3:00 ng madaling araw para magsanay. Walang namimilit sa iyo. Nabigo ka sa paglalasra ng 73 ulit. Sumabog ang 4 na hurno ng elixir. Walang pumalit sa iyo sa pagsabog. Sa lihim na dimensyon, hinabol ka ng 3 mababangis na espiritu at hayop. Ang pader ng kaligtasan na iyon ang talagang nagligtas sa buhay mo. Pero tumatakbo ka roon ng mag-isa. Kapag nawala ang kapalit, hindi mawawala ang tao. Kapag nawala ang sarili, saka ka pa mawawala sa iba. Tama, Panginoon, iparating mo sa kanya ang isang salita para sa akin. Hindi naman walang dahilan kung bakit ka pinili ng landas ng langit. Huwag mo siyang hayaang mabigo.
Bukas, aalis ako papuntang bilangguan ng libong demonyo. Maaaring magtagal iyon ng matagal. Kung hindi ako makabalik, sabihin mo sa kanya na hindi na niya kailangang maghintay. Kailangan ng mga tao ang magbantay sa bilangguan ng libong demonyo. Si Shen Wuju ang pinakaangkop na mapili. Kung pipigilan mo siya, para na ring tinalikuran mo ang sanlibutan. Masyadong mabigat ang buong sitwasyon. Pumayag akong pakasalan ang emperador ng langit. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Tratuhin mo ng mabuti si Shen Wuju. Natural. Noong 800 taon na ang nakaraan. Sabi nila, grabe raw ang labanan sa siwang ng itim na bangin. Ilang daang tao raw ang namatay doon, disde. Bawal magsalita sa itaas. Huwag ka nang bumibirit ng buhay mo. Mga bagay na hindi dapat tinatanong. Mas mabuting huwag nang ulitin pang itanong. Kung hindi ako makabalik, sabihin mo sa kanya na hindi na niya kailangang maghintay. Kapatid na babae, iligtas mo ako. Ako ang sinisi ng walang sala. Korte ng langit ang nagsabing ako ang mag-angkin ng merito. Hindi ko iyon inagaw. Ano ang itatawag mo sa akin? Kapatid na babae. Noong tawagin mo siyang nakatatandang kapatid noon, doon pa lang ay iba na ang lahat. Hindi iyon kasalanan ko. Ang kasalanan mo, hahatulan ng korte ng langit. Pero ang kasalanan mo ay hindi lang sa pag-agaw ng merito. Bakit ka nakabihis ng ganyan? Noong 1,000 taon na ang nakaraan, isinakripisyo ko ang isang tao para sa kabuuan. Pagkalipas ng 1,000 taon, ayaw ko nang isakripisyo pa ang kahit ano para sa kabuuan.
Nababaliw ka na. Pumunta ka na sa pamilyang Jayang. Maiintindihan ka ng pamilyang Jayang. Dahil nakita rin ng pamilyang Jayang ang tunay na anyo sa gintong listahan. Masyadong mabigat ang buong sitwasyon. Heh! Siyaw yan. May isang bagay akong dapat sinabi noon pa, 1,000 taon na ang nakaraan. Ano? Hindi ka bagay umupo sa silyang iyan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil kailanman ay hindi ka nagdala sa sarili mo ng bigat na pasa ng langit para sa iyo. Umupo. Hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran. Gusto ko lang sabihing patawad. Ang nangyari noong 1,000 taon na ang nakalipas, hindi na kailangang banggitin pa. Ang mga bagay na ito ay dapat ibalik sa mga namatay. Cheng Jukui. Patay na siya. Pinatay siya ng mga tao ng hukuman ng pagpapatupad. Sa labas, sinasabi nilang nalason siya ng masamang enerhiya, na wala sa katinuan ang kanyang isipan. Agad siyang pinaslang sa lugar. Naiintindihan ko na. Jayang Luowei. Mamuhay ka ng maayos mula ngayon. Hindi mo na kailangang maglingkod pa bilang pinuno ng sinuman. Ano nga ba ang ginagawa ng lalaking iyon? Sa mga nakaraang taon, si Shen Wuju ay nanatili sa lungsod ng Luoxing. Hindi siya kailanman umalis, wala ring anumang bantay na lihim ng kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan. Walang anumang malakihang paggalaw, walang anuman. Ang 30,000 bantay na lihim ay nakakalat sa iba't ibang dako ng siyam na lalawigan. Pinananatili ang pang-araw-araw na operasyon. Walang pagtitipon, walang paghahanda sa digmaan, ni tila wala man lang dagdag na pagbabantay. Imposible para sa kanya na walang gawin. Ang taong ito, sa loob ng 1,000 taon, hindi kailanman nagkaroon ng panahong wala siyang ginagawa. Ang kanyang kamahalan ay masyadong nag-aalala. Mas matagal pa sa 1,000 taon ang kalaban niya. Mas kilala ko siya kaysa kanino man. Kapag mas tahimik siya, lalo siyang nakakatakot. Kung gayon, ipagpapaliban ba ang plano ng opensiba? Hindi ito ipinagpapaliban. Ano man ang binabalangkas niya, ubusin ko muna ang langit. Kung darating siya, hihintayin ko siya sa mga guhong wasak ng korte ng langit. Ipasa ang utos. Umandar ang opensiba, umatake.
Mga kapatid, wala na ang Panginoon, pero nandito pa rin tayo. Noong araw, 13,000 sundalo sa lalim na bangin ang nagbantay sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Kaya nating magbantay ngayon. Shen Wuju. Kung buhay ka pa, lumabas ka. Kung hindi ka lalabas, huwag mong sisihin kung durugin ko ang iyong langit at gawing alikabo. Hindi ito kasalanan ko. Kayo ang nag-utos sa akin. Sumusunod lamang ako sa utos at ginagampanan ang tungkulin. Ang unang tala ng digmaan sa langit. Si Chuk Xuanming ang nag-ayos at nagdisiplina. Tala sa gintong listahan, 0 ang aktual na pakikilaho. 3 panahon ng digmaan, peke ang mga nagawa. Lesiu. Impossible. Hindi impossible ito. May tao. Alisin si Chuk Xuanming sa titulong banal na anak. Itanggal ang kanyang paglilinang. At itaboy palabas ng korte ng langit. Hindi ninyo maaaring gawin sa akin ito. Kayo ang nagpasikat sa akin, ang tagumpay ay sa inyo. Ikaw ang mismo ang nagsabi nito. Ang pangunahing ambag ay kanya, at ang karangalan ay napupunta sa nakararami. Ang mga tagumpay na iyon ang ipinang utos ninyong angkinin ko. Umalis na si Shen Wuju, hindi ba ninyo siya ginawan din ng ganyan? Isa lang ang nakapangingilabot sa lahat tungkol sa kanya. Palagi ninyong ginagamit at pagkatapos ay itinatapon. Natutunan ko lang ang paraan ninyo. Umalis na si Shen Wuju, hindi ba kayo rin ay ganyan? Gamitin ang gamitin tapos itapon ang itapon. Kapag hindi maigalaw ang bundok, ang tao ang naglalakad. Ay, huwag mo nang sabihin pa. Sabay-sabay kayong sumunod sa amin. Sa Hilaga may ligtas na lugar. Umalis na tayo ngayon din. Huwag kayong magdala ng marami. Sino kayo? Sa anong karapatan ninyo kami? Dumating ang alon ng mga demonyo mula sa bilangguan ng 1,000 demonyo pagkalipas ng 6 na oras. Kung hindi tayo aalis, lulunukin ng buong bayan. Ipamahagi ninyo ang mapa ng ruta. Isang kopya bawat bahay. Na unang isakay ang matatanda at mga bata. Lahat bumaba. Panginoon, halos tapos na ang paglipat ng mga mortal mula sa 3 lalawigan. 637 bayan at lungsod. 24,100,000 katao. Tinatayang maliligtas ang 70% ng populasyon. Mabuti. Ang mga lihim na bantay ng kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan ay kasalukuyang inilipat. Ang mga mortal sa paligid ng 3 lalawigan ng bilangguan ng 1,000 demonyo. Sa ngayon ay nailipat na ang mahigit 2 milyong katao.
Wala akong reklamo. Tama ang sinabi mo. May kailangang pumunta roon. Hindi dapat noon pa kita pinapunta mag-isa bilang guro. Ang hininga ng mga nauna sa inyo, Panginoon. Gusto mo bang bumaba at iligtas sila? Pumunta ka. Huwag mong hayaang malaman niya kung sino. Bilisan ninyo ang pagdating, buhay pa ang mga naunang salinlahi ni Xuanming. Sino ang nag-asikaso nito? Hindi namin alam, noong napansin namin ay nagawa na ito. Wala akong reklamo. Ikaw na mabagsik na bata. Kayo naman sa korte ng langit. At ang inyong santong anak. Haha, tama nga. Wala na ang taong iyon. Hindi man lang ninyo kayang tumayo sa harap ko. Hindi rin tatagal ang tapang ninyo. Aba nga, nauna. Dumating ka na. Hindi para sa korte ng langit. Kung ganoon para saan? Noong 1,000 taon na ang nakalipas, pumasok ako sa bilangguan hindi para sa korte ng langit, kundi para sa mga kapatid na kasama kong nagbantay sa bangin. Patay na sila. Hindi man lang binanggit ng korte ng langit ang kanilang mga pangalan. Ako ang nagbantay para sa kanila ng 1,000 taon. Sapat na. Pero hindi dapat gumuho ang bilangguan ng 1,000 demonyo. Hindi para sa korte ng langit.
kundi para sa mga walang salang tao sa Juzhao. Hindi sila dapat sumama sa libing ng korte ng langit dahil sa katangahan nito. Kayong mga lahi. 1,000 taon na. Ang pinakaginagalang ko noon at hanggang ngayon ay hindi ang lakas mo, kundi ang malinaw na ipinagkanulo ka ng sarili mong mga tao. Pero pinaninindigan mo pa rin ang mga walang kinalamang tao dito. Tigilan mo ang kaek-ekan mo. Lalaban ba o hindi? Laban. Pintuan ng Timog Langit. Sa loob ng 1,000 taon, totoo ngang hindi ka lang nagbantay sa isang lugar. Noong 1,000 taon pa lang, nagsimulang buuin ng Panginoon ang planong ito. Panahon ng tapusin ito ngayon.
Ano ang ginagawa mo? Ang mga dapat mo nang ginawa noon pang 1,000 taon ang nakalipas. Ang tatak mo ay hindi na mabubura sa pag-aasa sa buhay ng iisang tao. Shen Wuju, akala mo ba kapag nakuha mo ako ay tapos na lahat? Darating at darating din. May darating na papalit sa akin balang araw. Pero hindi na sa pamamagitan ng pag-aasa sa buhay ng iba. Panginoon, huwag naman kayong manggulantang. Hindi pa siya patay. Hindi pa siya umaabot ng 3 taon ang buhay. Si Situ Heng, mahal na emperador, pakiusap ay magsalita kayo. Sa tingin ko ba dapat pa bang manatili itong emperador sa trono? Nasa inyo po ang pasya, mahal na emperador. Nasa kamay po ninyo ang hatol. Nasa pagpapasya ito. Kung kailangan pa ba ng mga mamamayan ng siyam na probinsya ng emperador ng langit? Kung gayon, kailangan pa ba nila? Hindi isang emperador ng langit ang kailangan nila. Ang kailangan nila ay isang sistema na hindi magiging dahilan upang manlamig ang kanilang puso sa kalangitan. Nakahiga na po ako, Panginoon. Magpahinga ka. Ayoko. 3 araw ka nang hindi natutulog. Hindi rin natutulog ang amo, Panginoon. Nahimatay ang amo, hindi siya hindi natutulog. Pareho lang. Lumalamig na ba ang tsaa? Ang tsaa na tinimpla mo pa rin ang pinakagusto ko. Amo, wala na pong natitira sa iyong tagal ng buhay, kundi wala pang 3 taon. Sapat na ang 3 taon. Sapat na ang 3 taon para ayusin ko ang lahat. Hindi sapat.
Kaibigang Dao, bakit ka tumanda ng husto? Hindi ka rin ba ganoon? Ha 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 ha. Buksan mo at tingnan. Ang elixir na ito ay maaaring magpahaba ng buhay ng isang cultivator ng serbisyo ng 100 taon. Inabot ako ng 300 taon para lamang mapino ang isang piraso nito. Kung hindi dahil sa sikretong tulong ng kaibigang Dao, 1,000 taon na ang nakalipas. Matagal na akong namatay sa pagsabog ng elixir furnace na iyon. Ngayon, binabayaran ko na ang utang na iyon. Alam mong hindi ako tatanggap ng libre. Hahaha, hindi libre. Mayroon akong isang kondisyon. Kung magkaroon ng pangangailangan sa hinaharap, ang butika ng kaibigang Dao ng kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan ay kailangang bigyan ako ng 20% diskwento. Exat, deal. Ito ba ay sa arin? Ang mura. Hoy, ikaw na isang punong tagapamahala ng kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan. Ang pinaiinom mo sa akin ay tsaan na nagkakahalaga ng 2 ingot lamang kada palayo. Hindi ka ba nahihiya? Kung gayon, sa susunod, mainit na tubig lang ang ipapainom ko sa iyo. Ito ba ay sa arin? Ang mura. Hindi ka ba nahihiya? Kung gayon, sa susunod, mainit na tubig lang ang ipapainom ko sa iyo. Itaguyod ang pagtatatag ng isang otonomong konseho sa siyam na probinsya, at sa huli ay bumuo ng isang bagong kaayusan ng magkasamang pamamahala ng siyam na bituin. Opo, opo, opo. Kailan kaya ako tatawagin ng emperador ng langit? Ha 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 ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Ang mga taong ito. Kaya pala, ang korte ng langit na ito ay palaging siya ang sumusuporta. Ha 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 ha. Ngayon, hindi na siya sumusuporta. Hindi na rin ako makaupo ng matuwid sa silya. Amo, 2 oras na po silang nagtatalo. Esan, gusto mo po bang patahimikin ko sila? Hayaan mo sila magtalo. Pagkatapos nilang magtalo, doon lang sila makakarating sa isang kasunduan. Sa loob ng 1,000 taon, hindi pinayagan ng korte ng langit na magtalo sila. Lahat ng desisyon ay ginawa ng isang tao sa bulwagan ng Lingxiao. Nakita mo na ang resulta.
Hindi maganda sa paningin, ngunit kapaki-pakinabang. Maliban sa mga Diyos at Espiritu. Ang pulong ng siyam na probinsya ay naglalabas ng siyam na utos. Ang pulong ng siyam na probinsya. Ang pagkakakulong ng mga demonyo ay isang bagong kasalanan, at ang pagpigil sa impormasyon sa siyam na probinsya ay isang lumang utang. Ang pulong ng siyam na probinsya, mas mabigat ang lumang utang kaysa sa bagong kasalanan. Ang pangatlong nilantad ay ang pangalawang pinuno ng bulwagan ng pagpapatupad ng batas, ang pumatay kay Cheng Juqui. Ang pagkamatay ni Cheng Juqui ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa siyam na probinsya, hindi dahil sa gaano kahalaga si Cheng Juqui, kundi dahil ang kanyang kamatayan ay nagpapakita ng isang sistemang kasamaan. Ang korte ng langit ay kayang pumatay ng tao para lamang mapanatili ang isang kasinungalingan. Ang impormasyon network ni Sumuyon ay inayos ang buong kaso ng pagkamatay ni Cheng Juqui at isinumit ito sa konseho ng siyam na probinsya. Ginawa ko lang ang utos ng emperador ng langit. Hindi na epektibo ang utos ng emperador ng langit. Shen Wuju. Ang pinakakamaling bagay na nagawa ng matanda sa loob ng 1,000 taon ay ang itulak kapalabas noon. Hindi man lang ako tumayo at nagsabi ng kahit isang salitang tutol. Ang mga salitang ito dapat nakaukit sa aking kamay. Sishang dumiretso, nakatakda. 3 tago. Si Cheng ay tila pitrotektahan ng mga Diyos. Si Shishan Ximing ay nakatala, nakatakda. Mayroon. Nakatala. Si Shishan Siwu ay nakatala sa talaan ng mga tao. Zhao Tiezhu.
Siya ang pinakabatang bagong kawal sa hukbo ng bantay ng abismo. Unang araw pa lang niya sa kampo, nakaihi na siya sa salawal. Ang lagim sa bilangguan ng libong demonyo ang nagpatakot sa kanya ng husto. Pero kalaunan, siya ang naging pinakamatapang na mandirigma ng kampo. Noong digmaang may dugo at itim na anino, siya ang unang sumugod, hanggang sa mabiyak ng mga kuko ng isang halimaw ang kanyang dibdib. 33. Ikasyam na antas ng pagsasanay sa ki. Sonrihay. Nakatakda. Fang Xiaoman. Na, pangalan. Shishan Ingi. Dumating si Shen Qianbei para makiusap. Pumasok ka na. Hindi ako narito para hilingin na ipagpatuloy mo ang pag-ayos ng tadhana ko. Oh, kung gayon para saan? Naparito ako upang tumanggap ng pwesto sa gintong listahan ng langit at sabihin na ako ang napili ng dao ng langit. Ako ang bagong henerasyong kandidato para sa tagapagbantay ng bilangguan. Kahit ikaw ang nag-ayos nito, hindi nagkakamali ang pagpili ng dao ng langit. Minsan nang nabasag ang aking dao heart. Nang mabasag ito, saka ko naunawaan kung ano ang tunay na dao heart. Hindi ang maniwala na ako ang anak ng tadhana, kundi ang malaman na hindi ako ang anak ng tadhana at pinili pa ring tumayo. Mabuti. Ang inyong lingkod ay sumusunod, Baizi. Tumayo ka na. Hindi mo na kailangang lumuhod mula ngayon. Tumayo ka na lang. Sapat na. Ang pagpapanatili ng malaking hanay ng tatak ay babayaran ng kawanihan ng pagbabantay sa bilangguan at paghahatian ng siyam na rehiyon. Buong bayad ng siyam na rehiyon. Magkakaiba ang sitwasyon ng bawat rehiyon. Hindi obra ang iisang utos para sa lahat. Ang bilangguan ng libong demonyo ay banta sa buong siyam na lupain. Hindi maaaring bawat isa ay kanya-kanyang wali sa harap ng pinto.
Mahal na Ginoo, hindi ba kayo isang magsasanay? Isang patak ng espiritong lakas lang ay sapat na. Mas mabilis gamutin ng espiritong lakas, pero hindi nakakapag-alaga. Mas mabagal ang mga halamang gamot, pero pinapalakas nila ang mga ugat at meridian. Kung magagamot man ang sugat mo gamit ang espiritong lakas, babalik at babalik din ito. Ibabad sa gamot na paliguan sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 1 buwan, iwasan ang matinding ehersisyo. Aha! Loli, mahal na Ginoo. Ikaw ang emperatris. Huwag umiyak, giginhawa ka rin agad. Noon man o ngayon, isa ka pa rin namang mahal na Ginoo. Si Punong Jayang, ang ginang, ay nagbukas ng isang klinika sa timog na rehiyon. Nalaman ko na. Ha ha ha. Meow. Ako na mismo ang pupunta. Sumuyon. Nasa, pumunta ang aming Panginoon sa lungsod ng bato sa timog na rehiyon. Sundan mo siya ng palihim, at huwag mong hayaang mapansin kanya. Naintindihan. Aalis na ako. Ha ha ha.